Hello po Kaponi, magandang umaga sa inyo sa mga viewers natin. Meron tayong blessings kay Kuya Gabo. Good morning Kuya Gabo. Good morning. Pinapabigay ni Tita Fede 500 at ni Tita G 500. Tita Pede. Thank you, Tita G. Salamat. Ayan, deserve ni Kuya, napakasipag pagsama sa mission natin. Ayan, so hawakan mo si Tatay ha. Sasakay natin ng tricycle para makapag-process tayo ngayon Kaponi. Let's go. Ayan Kaponi, nandito na tayo sa therapy center ni Ma'am Dalia. At hihingi muna tayo ng medical certificate, yung quotation po. Para mamaya pag nakahingi tayo dito, diretso kami sa RHU para humingi ng tawag doon, yung isang hinihinging document. Tapos diretso naman sa DSWD. Dadaanan natin si Tatay, kailangan kasi kasama siya para sa pagpirma. Sana makakuha tayo pa agad kasi magpapaligo pa tayo kay Tatay Castro maya maya. Dito po pala kapuha ni si Tatay, nagtitherapy siya. Buti ho inalaw pa siyang magpa-therapy kahit ubos na yung kanyang GL. Ang bait ni Ma'am Dalia. So, andito po siya. Sakto hindi na tayo pupunta sa bahay niya. Diretso na lang sa RHU. Naantay ko lang si Ma'am Dalia kasi sa bahay pa niya. Papapirma natin yung certificate. Pagtapos niya mag-therapy, sapahon natin siya isasama doon. Makahingi ulit tayo ng guarantee letter. Pag-process natin ngayong araw. Maganda umaga dito, pupunta hindi mainit. Tsaka maraming sasakyan, nakakasabay ka sa mga estudyante. Ayan, ino-ultrasound siya yung kanyang kamay. Nakakapagluto ka na? Okay na. Kailangan nila. Kumusta? Mauli ka makatuman na Cebu. Okay, slide pa na rin. Side ka na? Oh, ay minsan na rin paglakat buwas. Anong oras ang pag-3? Sige lang, morning. Anong oras? Yan. 6. Ulo pa. Dalan. Binibili na niya sa Slide na rin. ha? 1, Ang bago ito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasama ka sa amin doon sa RHU. Kasi kailangan magpirma ka. Yung signature mo. Nakahingi na ho tayo kay Ma'am Dalia Capone ng medical certificate. Ano na lang to, pag-process. Sige, kain ka muna. Ngayon, nagtitherapy pa sila. Ma'am Dalia, yung order naming AFO.
Ano mo na lang ako. Alright. Para ma-flat yung paglalakad. Kaya siya na lang talaga titiiyan. Ang tungkod may din naman na. Oo, binigyan na natin ng tungkod. Okay. Thank you po. God bless. Thank you sa inyo. Ang bilis na maglakad ni tatay kapon. Dito tayo sa RSU. Pa tayong case study. Umuwi muna kami sa bahay kay tanghali na. Sana makaano tayo kay 5 slot lang yung pwede. Kaso meron ng 5 para ngayong araw. Ang option lang natin kapon para magawa siya ng case study. Pag meron daw isa doon na hindi sumipot, diba 5? Kung halimbawa 4 lang yung nagpunta, ma-accommodate tayo, ikaw. Pero kung 5 ang pumunta, siguro sa sunod na araw tayo babalik. Pero sana, si tatay, priority kayo. Ano man siya, PWD. Tingnan na lang natin pagbalik. Kasi yun din ang sabi ng personnel doon. Balik na lang daw, mag-antay kung walang dumating na naka-appointment na doon sa 5. Kung meron isa, edi isisingit nila si tatay. Kung wala, sa sunod. Babalik pa ako sa barangay ninyo, tatay. Kukunin ko pa yung indigency. Requirement kasi kapon Sige, kain muna. Igugutumin na yung ano, gabo. Nag-snack na lang kami ha. Nag-snack na lang ka mo. Hindi naman kakayanin kung snack lang tatay magutom. Nag-order tayo kay Ma'am Dalia ng AFO, yung ankle foot orthosis, kasi meron siyang supplier tatay. Yung nilalagay sa paa para maano din, bilhan ka na lang doon. Kasi pag sa online tayo, baka mali yung mabili ko, hindi magkasya sa paa ni tatay. At least pag kay Ma'am Dalia, sigurado susukatin niya yung paa ni tatay pagbalik niya bukas para makatulong sa therapy niya sa kanyang paglalakad. Kain muna kapon Ulam nila ay isda. Gulay. Tsaka gulay na sayote. Ayan kapon natapos ang ating isang araw. Naubos ang isang araw sa pag-aayos ng papel ni tatay sa pagpaprocess ng GL, guarantee letter for therapy. Isang nakakapagod na araw. Umahabang pila ang aming pinagdaanan. Ganun pa man, happy dahil napirmahan na po, nagawa na po siya ng case study. So, nag-cut off dahil 3:00 na po. Kaya hindi binigay sa atin yung case study. So, bukas ng umaga 8:30, yun, babalikan natin para dalhin naman yung papel na yun sa DSWD. At least nagawan ka na ng papel ng case study. Yung pagdala na lang sa DSWD bukas. So, malalaman natin bukas kapon kung magkano ang amount na mabibigay ng DSWD kay tatay para sa kanyang another batch ng therapy. So, pang 3 months na naman po yung ating hiningi. Ang nakakot doon na nilagay ni Ma'am Dalia, 50,400. Pag-pray natin na ganun din ang ibigay ng DSWD para mabuo yung 36 weeks. Tara, mainit tatay. Mabuo po yung 36 weeks na 36 sessions pala na therapy ni tatay. Yan po yung equivalent ng 50,400.
So, sa ngayon, pahinga na muna. Hinatid namin si tatay. Nasa ano na tayo? 70% ng accomplishment. Masaya ka naman na matutuloy yung therapy mo. Ha? Malipayon ka. Parang hindi, Ri. Sadyang pagod lang din siya. Kasi yung pila. Ang daming humihingi ka po ng tulong. Kailangan lang matyaga. Tapos naka 5 balik ako dito sa barangay ninyo kanina. Kasi hinahabol ko yung barangay indigency. Isa po kasing requirement yun para makakuha ka ng tulong ng ating gobyerno, yung AX na tinatawag. So, dahil wala si Kap kanina, balik ako, kaya hindi tayo umabot. Pero kung nakakuha tayo kaninang 10:30 to 11, matatapos sana natin to. Kaya lang, ayun, hindi natin nagawa. So bukas na lang, at least ano na to, malalaman natin bukas kung magkano yung mabibigay na amount kay tatay, yung guarantee letter na bibigay ng gobyerno sa kanyang therapy. If ever man, meron sinuggest si Ma'am Dalia, pwede tayong lumapit sa Tingog or sa 4-piece. So if ever na bigyan lang tayo ng 20 or 15,000 ng DSWD, try natin lumapit sa Tingog. Baka mabigyan ka din ng tulong kahit mga ilang thousand na pang therapy mo din. Yun po kapuna hindi cash na binibigay. Guarantee letter ho yun. Tapos dadalhin namin kay Ma'am Dalia. Si Ma'am Dalia na yung mag-i-input dun sa letter na yun. Tapos mababayad na kay Ma'am Dalia. Ang ano lang talaga matagal na panahon na pagpaprocess. Minsan yung iba dahil naabutan ng cut-off, alas 3, bumabalik-balik. Buti nga tayo hindi malayo. Yung iba mga taga baryo pa, sinasakay pa ng bangka para makapabalik-balik, makakuha na ng kinabukasan. Maswerte pa din tayo at motor lang at tricycle yung ating ginagamit. Tatay? So happy tayo na makakontinue yung therapy mo. Bukas pa natin malalaman kung magkano ka po. Yan, salamat po. Anong mensahe mo? Salamat po. Walang anuman, tatay. Nakikita ko yung determinasyon mo. Kaya kahit wala na kaming ibang minisyon ngayong araw dahil naubos ang oras, ikaw na lang. Nakikita kong gustong gusto mo yung paggaling, makarecover. Diba? Kaya gagawa natin ng paraan sa susunod ulit na mga buwan pag naubos itong therapy niya, yung kanyang pondo, manghihingi ulit tayo sa gobyerno. Kung hindi sa gobyerno, kung sino pa man yung magbibigay kay tatay para lumakas lang siya. At yun nga po, maraming salamat. Yan, pinapasalamatan ko na si Tita Fedy. Kukuha tayo ng pondo ni Tita para sa in-order nating EFO, yung ankle foot orthosis. Kailangan po ni tatay, sabi ni Ma'am Dalia. So nasa 1,000 plus po yung price niya. Yan, i-update ko na lang kapone. Tsaka i-fit natin kay tatay kung ano ang itsura nun. Malaking tulong daw yun, lalo na ma-flat yung paglakad niya pag once continue. Susuot mo lang daw yun pag maglalakad ka. Pero pag nasa bahay lang magpapahinga, nakaupo, pwede mong tanggalin. Ngayon, kagaya niya, nasa labas ka, isusuot-suot mo para masanay at saka mag-flat yung paa ni tatay. Okay? So, itong mga papel, nag-ano ako ng mga xerox, ng mga photocopy para sa susunod, hindi tayo mahirapan. Yung mga ID niya, pina-photocopy ko na. Tapos yung indigency, yung ibang documents para isang anuhan na lang, hindi pa balik-balik dito sa bahay mo, sa barangay. Ayan, thank you sa lahat-lahat ng ating mga kapone sa pagmamahal kay tatay. At
Ito meron tayong pondo pa kay Tita Mel. Gamitin mo daw to sa pamasahe ha. Kasi hindi kita nasasamahan. Dahil marami tayong mission. Oh, 1,000. Pangalan kay Tita Mel. Ano mo yan sa pamasahe ng tricycle? Sabi nga ni Ma'am Dalia, early bird ka daw. Ikaw yung pinakamaagang dumarating. Alas 7 pa lang. Sarado pa, nandun ka na daw. Sumasabay ka sa mga estudyante. Ano. Tapos sabi niya, parang gusto ka na niyang bigyan ng duplicate ng therapy center. Para ikaw na din yung magbukas. Joke lang tatay. Natutuwa lang sa'yo si Ma'am Dalia kasi very ano ka. Tawag doon? Willing na willing ka talaga magpa-therapy. Ano naman yung ano mo, pakiramdam? Nag-improve, gano'n. Itong kamay niya medyo na ano na. Ganyan. Dati nakaganon lang to. Yan. Tuloy-tuloy na yan tatay. Basta wag lang magsawa, ano. Tsaka magbabaon ka din ng tubig siguro. Nagbabaon ka. Para hindi ka mauuhaw kay napakainit ng ating panahon, di ba? Mag-thank you ka muna kay Tita Mel. Salamat po. Salamat. Thank you Tita Mel. Kahit pa paano yan. Tutulungan natin si tatay na gumaling. Sige, punta na tayo sa bahay mo. Idagniti ka na maglakat. Pareho na ti jogging. Kumusta yung bahay mo? Okay pa tatay? Okay pa naman. Sa susunod tatay, mag-ano tayo ng extension wire dyan. Ano? Pag na ano ko ng oras, makikikabit tayo kay tatay Hobencio. Pumayag naman siya. Kahit maglagay lang tayo ng isang ilaw dyan at saka yung electric fan. Yun yung ating sunod na gagawin. Kasi yung solar light niya kapon hindi tumatagal. Pero ala ka oras. Mga alas 7 parong na, alas 8. Alas 8. Ay kuan man din, hidawit puno. Hindi siya direktang natatamaan ng sunlight. Ay, ganun. Sige, pahinga na dyan. Bukas ulit ha, pupuntahan kita. Para ma-process natin agad alas 8:30 daw. May pabahay pa tayo bukas siguro. Ano na lang si Kuya Akil, papuntahin ko na lang sa ating location. Mamimili ng materialis. Okay pa naman yung bahay ni tatay. Diin kapag lalaba, may paningin din ito, tubig, makuri na. Wala ng tubig. Doon sa may balon, wala na din. Natuyo na yung balon. Dito. Maraming mga lugar na walang tubig ngayon kaya sobrang mainit. Hindi na umuulan. Napakaano ng panahon natin. Samantalang ibang lugar nagbabaha, matindi ang pag-ulan. Ayan, okay pa naman yung kanyang bahay. Sige, bukas na lang ha. Daanan kita ng alas 8:30. God bless you. Okay, ngadiak ka. Itago ang pamasahe ha. Salamat Tita Mel. Yan, at sobrang pagod. Ito. Ano na? Wala pa tayong ligo. Tara. Pahinga na tayo. Thank you, thank you, thank you.